So, nandito tayo ngayon sa Mausoleo, sa sementeryo ng aking mga magulang. So, ito ang isa sa pinagkaabalahan ko dito sa Pilipinas. Bali, pinaayos at pina-renovate natin ng konti ang bahay ng aking mga magulang. Masayang pakiramdam ba na pagkatapos ng 36 years na hindi ko pagbakasyon sa Pilipinas ay nagawa ko yung mga gusto kong gawin, at isa na rito ang pagpapaayos sa puntod ng aking mga magulang. Bali, kailangan ng konting pintura, konting pagpapaayos, at marumi na kasi. So, nagkaroon tayo ng time para linisin at baguhin ng konti ang libingan, ang mausoleo ng aking mga magulang. Yung bang ang sarap ng pakiramdam na kahit na wala na sila, parang yung pakiramdam ko habang ginagawa o nililinis namin ito, ay yung pakiramdam ko na andyan sila sa paligid, na tumitingin sa akin at nagpapasalamat sa ginagawa ko. Parang yung lamig ng katawan, at parang nafe-feel ko talaga na nakamasid sila sa aking ginagawa. Hindi ko man alam or hindi ako sigurado, pero batid ko sa isipan ko na nandyan lang sila, na sinasabi nila sa akin na salamat, at nagkaroon ka ng time para linisin yung aming tirahan. Parang ganun ba? Minsan nga may isang araw na nagkaroon ako ng parang depression, dahil nga, as you know, kukwento ko sa inyo from time to time na merong kunting alitan ang kaming magkakapatid tungkol sa aming mana-mana, at yun nga po ang dahilan kaya po ako umuwi ng Pilipinas. Yun nga, isang araw parang hindi ko na matake, or hindi ko talaga makaya yung mga problemang in between sa aming magkakapatid. So, isang araw ako'y pumasok dito sa bahay nila nanay, tatay. Ako'y talagang as in umiyak ako ng bonggang-bongga. Hiningi ko sa kanila na sana'y maayos na yung problemang kinakaharap naming magkakapatid. Hindi ko man nasasabi, yan na po, nasa may kalagitnaan na tayo, nagpipintura na tayo. So yun na nga, may yung araw na yun ay talagang umiyak ako, na mag-isa ko lang, na talagang sumigaw ako. Sabi ko sa nanay at tatay ko, nanay, kayo na ang bahala, kayo na ang mag-guide sa amin kung ano ang nararapat, at sana'y maging okay yung kalalabasan ng aking pag-uwi. So umiyak ako sa kanila, at naging parang panatag yung loob ko nung nasabi ko. Parang nakiusap ako sa kanila, na talagang parang nasa paligid lang sila. Humalugkog ako, umiyak ako ng bonggang-bongga. Dahil nga, ang wish ko lang at ang talagang pakay ko ng pag-uwi ko sa Pilipinas ay yung masolve yung alitan naming magkakapatid. Yun ay tungkol sa mana-mana, mga lupain. At alam nyo na yun, guys. Pero hindi ko man inilalahad yung buong pangyayari. From time to time, nagbibigay ako ng parang kunting istorya tungkol nga doon. Dahil in a way, parang hindi rin maganda na palabasin or sabihin yung totoong istorya. Basta
may alitan kaming magkakapatid. Yun. At yun ang dahilan kung ba't ako umuwi nga sa Pilipinas. At yung araw na yun nga, depressed talaga ako. Kaya ako'y umiyak, kinausap ang aking mga magulang. At dito naman guys, i-explain ko lang. Yun, tapos na kami sa pagpipintura. And then, sabi ni ate, dapat pagawan din ng bubida para naman hindi mainitan sina nanay at tatay. Wala man silang pakiramdam, pero pakiramdam or kahit sa init ng panahon, hindi nila siguro na-feel yung init ng panahon, pero para sa amin, yung paglagay ng bubida, parang iniisip namin para maganda rin yung kanilang bahay. So, yun na nga, ituloy ko. Nung araw na yun talagang iniyak ko sa kanila, pinagdasal ko, hiniling ko sa kanila na maging maayos sana ang pag-uwi ko. At dito nga, we are almost done. Bali, 3 araw or I think 4 na araw din naming trinabaho ito. Pintura ang buo kong katawan. Hindi ba ako nakita dyan? Oo, at naging madali rin lang dahil may 2 lalaki na dumagdag na tinulungan kami. At yan, parang very comfortable pag pumasok ka talaga dito. Dito paggabi na rin at matatapos na rin namin. Yan si Batang Makulit. Bali, apo ko na rin siya. Anak ng pamangkin ko. Malaking tulong din ang nagawa niya. There you go. So, dito naman, tapos na tayo. Puting-puti. Maganda na siya. So, dito, sa kinagabihan, kami dumaan para i-check yung solar. Ayan, oh. Ang ganda sa loob. Bali, lumiwanag sa loob. At yung musuleyo, yung bahay nila nanay at tatay lang ang may ilaw dyan. Ang kaganapan naman dito ay alumni homecoming. For the first time, naka-attend din ako. Natutuwa yung aking mga kabats. Dahil ang pagkakaalam ko nga, matutuloy na ako last week. Kaso, na-cancel nga po ang ating flight. So, dito katatapos ng motorcade. Picture, mga ganon. Masaya. Ako'y masaya. Hindi ko pinagsisihan yung pagka-cancel ng aking flight. Dito naman kainan pagkatapos ng motorcade. May pa-ice cream. Mangantila lamot. Kain ulit tayo. Kain ulit tayo ulit. Ako, pechay din ako. Tsaka may mga labalo. Sige. Oo. Nandun sa marami yun.